So dapat meron ka ng good listening and learning attitude, okay? Grabe itong tao na to, guys. Sa akin po, absorb niyo yung mga sasabihin niya ngayon. Kasi baka sakaling makatulong sa ito, okay? So hindi ko napapatagalan, guys. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Milyon palakpak para kay Apay Simon Rodriguez! Hindi na malakas yung palakpak? Mr. Simon Rodriguez! Palakpakan po natin si Sir Marvin Caniega. Magaling po ba si Marvin? Yes! Gwapo po ba si Marvin? Yes! Sino yung interesado kay Marvin? Puro lalaki yung taas. Good morning! Good morning! For the last time, pwede ko ba makita yung mga first time? For the last time. And again, for the last time, palakpakan natin yung mga first time. Sabi ng mga first time, ano ba naman itong palakpakan na to? Hindi na matapos-tapos. So anyway, before I proceed, pakilala ko briefly, my name is Sai. Ako po ay cousin ni Marvin, nabanggit niyo. Nabanggit ko ba? Taga Cavite rin po ako, similar background kami. Yun lang, mas matanda ako na konti. Graduate po ako 1998, high school, St. Augustine. Noong mga time na yun, I took up computer engineering. San Sebastian College, Recoletas, kasi kung mapapansin nyo, ano mga panahon yun, hindi man po yung IT courses. 98. Tama? So I took up computer engineering, I graduated 2003, San Sebastian College. And good news, hindi na daw computer ang in demand. Hindi na IT ang in demand. Nursing na daw. Sana nag-nursing na lang ako, pero wala na akong magagawa. At nandoon na, tinapos ko na. And of course, ang advice ng mga parents natin, anak, mag-aaral ka mabuti para pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang. So first job ko sa EDSA, pero ako naman medyo tumagal kasi si Marvin, kung kinuwento niya sa inyo kanina, tumagal siya ng 2 days. Ako medyo matagal-tagal, tumagal ako ng 3 months. Sa first job ko sa isang Japanese company, I work as an HR assistant sa Wukong, sa EDSA po yun sa Cavite. 3 months time, I resigned kasi malit lang mo yung sweldo, provincial rate. Nag-decide din ako mag-abroad. Nag-work ako sa US. Familiar po ba kayo sa California? Yes. San Francisco? Okay, hindi ko doon yung katabing state ng Union City. Yan. Doon ako nag-work, ang trabaho ko doon medyo connected na sa profession ko. Ang trabaho ko sa Amerika, isa akong kargador. Sa isang department store. Well, kahit pa paano, nagbubuhat naman ako ng computer, so connected din sa course ko. Ano? I was making roughly mga 100,000 to 150,000 a month pag kinonvert ko siya sa pesos. Na malaking pera na ho yun. Tama? At noong mga time na yun, wala pa akong responsibility. Ang hindi ko lang ko kinaya sa pag-abroad, yung homesick. First time ko mapalayo na medyo matagal-tagal. So sa loob-loob ko, hindi ko pa naman kailangan kumita ng ganong kalaking pera. Sa langkong to, halos araw-araw akong umiiyak nung nasa abroad ako. So what I did, nag-ipon lang ako ng pamasahe, came back, umuwi ako sa Pinas, and of course, pinagalitan ako ng nanay ko, naghanap ulit ako ng trabaho. Familiar po ba kayo sa Globe Telecom? Yes. Malaking kumpanya ho ba yung Globe? Yes. Lahat ba kayo naka-Globe? Yes. Yes kayo lang, yes eh. Wako. Anyway, ang trabaho ko sa Globe, ako po ay nag-distribute ng load. Sa loading, sa sales, ako po yung naglo-load sa mga naglo-load. Malinaw ba yun? Yung mga dealers, yung mga retailers, ako po yung nag-deliver ng load sa kanila. Sa Cavite po, sa field yung work ko, libre ho yung kotse, sagot ng company. At sobrang modelo ho ng kotse ko, 1992 Toyota Corolla. Walang aircon. Pero since sa field yung work ko, nag-enjoy po ako. Tama? 7 a.m. yung pasok ko, I have to be back by 5 para i-remit yung cash. Minsan po, alas 12, tapos na ako maningil. Kasi after mag-deliver ng load, singil, 12 o'clock, 1 o'clock, tapos na po. I have to be back by 5. So meron ako 4-5 hours na idle time. Minsan umuwi ako, nagpapahinga, natutulog. Minsan nagmamalling, nagpapamasahe, nood ng sine. Hawak ko yung time ko basically. 20 to 25,000 naman ang kinikita ko ng mga time na yon. Sa Cavite ho, malaking pera na yun para ka na rin nag-work sa isang call center na meron kang posisyon. At the same time, hawak ko yung time ko, yung oras ko. So magaang yung work. Tama? After 1 year and a half, dahil magaang yung trabaho, nag-resign uli ako. Bakit? Kasi po, na-experience ko ng kumita ng malaking pera. Coming from US, 100,000, 150,000, sabay 20 mil, medyo uncomfortable yung pakiramdam. Pansinin nyo yung mga nag-abroad. Pag nag-abroad sila, pag bumalik sa Pinas, hindi na ho sila nagtatrabaho dito. Ang option nila is to go back outside. Kasi alam nila, hindi nila kaya nilang kitain yung malaking pera sa labas ng bansa.
Tama? Kaya hindi na sila nagsatsaga sa Pinas. Yun dun po yung naramdaman ko, kaya lang nagkabaliktad. Kumita na ako ng malaki, sabay pinaliit. Uncomfortable. I know for a fact, ayaw kong kumita ng malaking pera. Kaya after 1 year and a half, nag-resign ulit ako. Noong mga time na yon, ayoko muna mag-work. Sabi ko, ayoko muna mag-abroad, pahinga muna ako, burned out ho ako. In short, one of my good friends invited me to put up a business. Sabi ko, anong business bro? Fitness gym daw. Pampalaki ng katawan. So sabi ko, paano set up? Meron akong pwesto bro, yung kakilala ko may gamit. So hindi na tayo bibili. Sabi ko, ano maging part ko? Sa iyo yung kapital, ikaw yung magpapakayos ng lugar. Sabi ko, okay. So mukha namang patas kasi sa kanya yung pwesto, sa kanya yung gamit, sa akin yung renovation. So how much ang kailangan? 50,000. Sa negosyo, maliit na perang 50,000. Tama? Although wala pa akong idea sa business. Sabi ko, sige, wala daw kasing lugi sa gym. Tama? Ang puhunan daw dyan, tubig at saka kuryente lang. I invested 50,000 sa pagpapayos ng lugar. And good news na patunayan ko ho. Naging successful po yung first business venture ko. After 4 months, nagsara. Bakit? Ang mahirap pala sa traditional business, yung meron kang kasosyo. Minsan yung kamag-anak mo, nagtatalo-talo, yung magkakamag-anak, what for, yung makilala mo lang. Sabi ko, kaysa magkasira-siraan tayo sa pera, isarangan lang natin yung gym na yan. And then some 3 years back, pagkatapos ng senaryo yun, naimbitahan din akong kagaya ninyo. 3 years ago, isang tao na hindi ko rin humahindihan. Kasi yung tao nag-invite sa akin, matagal ko na akong kakilala. At kagaya ko ni Marvin, isa ko sa nag-invite sa kanya, isa ko sa nagpakain sa kanya. At pinakain din ako ng nag-invita sa akin. At narinig ko sa inyo, hindi daw kayo pinakain. Tama ba? Huwag ko kayong mag-alala kasi pagkatapos ng seminar na to, ina-assure ko sa inyo, ikaw pa ang magpapakain sa nag-invita sa iyo. Ha? Sabi mo iba, hindi rin. Pumalakpak mga members lang eh. So anyway, naupo ako sa seminar kasi kung di nyo na itatanong yung nag-invite ko sa akin, kaya hindi ko matanggihan, nanay ko kasi. Inupo niya ako dyan, actually uncomfortable yung feeling ko, but then again, hindi na ako makatanggi, wala na rin naman ako ginagawa ng mga time na yun, pinagbigyan ko na yung mom ko. Nung nagsalita na ako yung speaker, first part, nag-intro, nag-product, etc., nagkukwento sila. Sa loob-loob ko, anong oras kaya matatapos to? Kasi sa totoo lang, wala akong patience sumatin ng seminar. Kasi pag sinabi mo seminar, matagal. At nung nakita ko maraming tao, networking, hindi naman ako negative sa networking. Hindi lang ako sold out sa idea na I have to sell products and recruit people para kumita ng pera. Kaya sa totoo lang, physically present, mentally absent po ako ng mga time na yon. Habang nagsasalita yung speaker sa loob-loob ko, wala naman akong pakialam sa buhay mo, kinukwento mo pa yung buhay mo. Parang kayo, walang pakialam sa buhay ko. Tama? Tama ba? Tama. Kaya lang ito ko yung malupit, habang nagkukwento yung maraming speakers, yung actually may 2 po pa akong susunod sa akin after ko. Sa dinami-dami ho ng taong umaten, feeling ko ho, ako lang yung kinakausap niya. Sa dinami-dami ng taong umaten, lahat po ng sinasabi niya, tinatamaan ako. Parang sinetap ho ako ng nanay ko. Pakiramdam ko, kakilala ng nanay ko yung speaker, hindi naman pwede. Kasi first time lang namin sa Ortigas ng mga time na yon, first time ko umaten na seminar dito, at hindi naman pwedeng sinetap ako ng mom ko. But then, bakit ako tinatamaan? Later to find out na kaya pala ako tinatamaan, reality pala ang pinag-uusapan. Kaya ako pala ako tinatamaan. So for the next few minutes, na-explain ko yung marketing plan or nagsalita si Marvin kanina. Kung tinamaan ka sa mga sinabi ni Marvin, or kung tatamaan ka sa mga sasabihin ko, huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang papatamaan ko or pinapatamaan yung katabi mo. Okay ba tayo doon? Again, for the next few minutes, I hope you have an open mind. Pakinggan nyo, i-absorb nyo yung ipapaliwanag ko. Simple lang naman yung deal dito. Sinasabi nga nila kanina, kailangan open yung mind. Ito lang yung deal. Ipapakita kong facts sa business na to, pag-aralan nyo. This is facts. Pag nagustuhan nyo at naintindihan nyo ang deal, pagtutulungan mo natin yung business. If hindi nyo nagustuhan at walang dating sa inyo, thank you for your time. Okay ba tayo doon? Yes. At sa bintana ang exit ninyo. Okay, ready na ba kayo? Yes. Let's talk about business. Now, before business, ano bang reason kung bakit kailangan mo magtrabaho? Para kumita ng pera. Bakit mo kailangan magnegosyo? Para kumita ng pera. But when we talk about income in the Philippines, pag salary o income ang pinag-usapan dito sa Pilipinas, ang liit ho. Kaya karamihan ng option natin is to go outside. Yung kita dito, it's enough to cover your needs. Yung mga pangangailangan lang. Eh, paano naman yung mga wants mo? Paano yung mga gusto mo? Tama? Another term for wants, yung tinatawag nating dreams. Or sa Tagalog,
Pangarap. Na again, hindi na natin masyadong pinag-uusapan kasi actually, corny na nga yung dating sa atin ng pangarap eh. Pangarap. Wala nga akong panload eh. Pangarap. Hindi nga ako makabayad ng kuryente. Pangarap. Are you kidding me, Sai? Well, for me, for the past 3 years being in this business, na-realize ko, dreams are meant to happen. Kasi pag hindi mo nakuha yung pangarap mo, sa sobrang iksi ng buhay, hindi na ho pangarap ang tawag dyan. Bangungot. Do you get the idea? Na ano ba dapat? Paano ba makuha yung pangarap? Simple lang, meron niyang formula. Ang formula niyan, you have to have a lot of money. Kailangan marami kang pera. In short, you have to be rich. Kailangan mayaman ka. Kaya lang, pag sinabing pagyaman, pera, again, obsolete na yung dating. Yaman, tama. Ang mga mayaman, pang masama yan eh. Tama yung pera, loko yan. Masamang tao pag may pera. Money is the root of all evil. Mga ganong topic ba? Yung sabi ni Tita, yes. Actually, for information, subjective yun eh. Money is not the root of all evil. Lack of money is the root of all evil. Pansinin nyo kung gano'n ka in demand ng mga hold-upan ngayon. Kasi walang. Money alone is subjective. Paano subjective? Hindi pwedeng masama, hindi pwedeng mabuti. Depende sa paggagamitan at depende sa pagkukuhanan. Do you get the idea? For me, love for money is not wrong. Huh? Well, parang ganito. Bumili ka ng cellphone mo na ubod ng ganda, sobrang modelo. Ano ba pinambili mo doon? Ano pinambili mo? Pera. Hindi ba't mahal na mahal mo yung cellphone mo? Bumili ka ng kotse, ubod ng ganda, araw-araw kina-car wash mo. Anong pinambili mo doon? Pera. Love for money is not wrong. Money alone is subjective. And having a lot of money, wala namang masama dyan eh. Kung gagamitin mo sa mabuti. At kung mabuti ang pinagkukuhanan mo. Do you get the idea? Hindi, pwede na sa akin simpleng buhay. Tama, makabayad lang ng kuryente, walang utang. And maybe that's the reason kung bakit hanggang ngayon, baong ka pa rin sa utang. Kasi, pangarap mo, tinipid mo. Eh, libre na yan. Tama ba? Now, ano bang formula dito? Simple lang. Kailangan meron kang income. Less expenses equals savings. Kailangan meron kang pinagkakakitaan. Less yung gastos equals savings. Kasi yung expense fix yan. Tama ba? Eto malupit. Nasa Pilipinas ka, maliit ang kita. Pinapaliit ang expense. Anong term lagi narinig natin? Magtipid ka. Maliit din ang ito worse. Na-promote ng konti, nadagdagan ng sweldo. Pati gastos na-promote. Dati naka 3210. Nung lumaki yung sweldo, bumili ng iPhone. Wala naman load. Dati sa turo-turo kumakain. Nung na-promote, nagma-Max Restaurant, Kenny Rogers na. Wala rin. Ito worse, pinakamalupit sa lahat. Maliit ang income. Mas malaki ang expense. Anong nasa-save? Patakot-takot na? Utang. Kaya huwag kang magtaka kung may utang ka. Ibig sabihin, mas malaki ang expense mo kaysa sa income mo. Ano ba dapat? If you have a job right now, if you're working right now, if you have a business right now, kailangan dagdagan mo yung income mo. Add up. I-maintain mo yung expense mo. Huwag kang magtataas ng standard of living, utang na loob. Para dumami ang savings mo, dumami ang pera mo, and you can be rich, and probably, you can get your dreams. Do I make sense? There are two major sources of money or income in the Philippines. Dalawa lang yung major sources ng pera. E quadrant and B quadrant. Employment and business. So there's nothing wrong of being employed. But you and I know, as long as you're working for someone else, you're beholden to someone else, you will never be financially free. Ano daw? Hanggat nangangamuhan ka, hanggat nagtatrabaho ka, hanggat may taong may hawak ng oras mo, malabo kang umasenso. Kahit nasa ang parte ka ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, Europe, Asia, Australia, Africa, Antarctica, kahit nasa ang parte ka ng mundo, as long as you're working for someone else, you will never be financially free. Do you get the idea? Hindi sa yung mga nag-abroad, kumikita ng malaki, yung mayaman. No. Tumataas lang yung standard of living. Hindi po yung mayaman. Nakakabili ng kotse? Oo. Nakakabili ng bahay at lupa? Tama.
Napapag-aral yung mga anak sa magandang schools. Yes, I agree. But the question is, paano kung mawala ng trabaho sa abroad? Masusustain ba yung standard of living nila? No. Mauubos din lahat ng pera. You have to have a business of your own. Kailangan magkaroon ka ng sariling negosyo kung gusto mong umasenso. Bakit hindi ka makapagnegosyo? Simple lang. Kasi ang values natin, sabi ko nga kanina, sabi nga ni Marvin, anak, mag-aaral ka mabuti, pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Yun ang values natin. 3 years old ka pa lang, yun ang in-inject ng mga magulang mo sa'yo. There's nothing wrong with that. We're not talking about character here. Ang pinag-uusapan natin dito, financial status natin. Tama? May kasunod pa yun eh. Bukod doon sa mag-aaral ka mabuti, maghanap ka ng magandang trabaho, may karugtong pa yun. Utang na loob, anak, galingan mo, at tapusin mo. Kasi, yan lang ipapamana ko sa'yo. Tama mali? Mga in-check, baliktad. Anak, mag-aaral ka mabuti. Pagka-graduate mo, ikaw hawak ating negosyo. Huwag mo masyadong galingan, anak. Hayaan mo mga Pilipino, magagaling ang mga yan. Sila na lang gawin nating empleyado. Sino ho ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas? Mr. Henry C. Number 1. May-ari ng SM, may-ari ng BDO, etc. etc. He's a Chinese. Sino ang pangalawang pinakamayaman sa buong Pilipinas? Lucio Tan. May-ari ng Philippine Airlines, Fortune Tobacco, etc. He's a Chinese. Sino ang pangatlong pinakamayaman sa buong Pilipinas? Go Hong Wei. May-ari ng Robinsons Galleria, Cebu Pacific. He's a Chinese. Tatlong pinakamayaman tao sa Pinas. In check. Nasaan ho ba tayo? Chinese. Nasa China. Paano nangyari yun? Hindi, Sai, mayayaman na naman yung mga yan eh, mga negosyante. No, for your information, just 3 people, I just, said, pumunta sila sa Pinas, wala silang pera. Nag-put up sila ng negosyo. Si Henry C. bankrupt, Lucio Tan bankrupt, nag-migrate sa Pinas. Naglilinis at taggagawa lang ng sapatos si Henry C. Nagpupukpok, made to order. Lucio Tan naranasan pa ho magbenta ng taho. But right now, sila yung icon sa business industry. Why? Kasi ang mindset nila, business. Do you get the idea? Now my point tonight, if you want to become financially free, gusto mong umasenso pagdating sa pera, simple lang. You have to break your values. Tanggapin mo sa sarili mo na kailangan mo maging negosyante kung gusto mong umasenso. Tama ba tayo doon? Yeah. Ano pa yung ibang factors bakit kayo hindi makapag-business? Simple lang, big capital. Kasi ang logic ng negosyo, everywhere, anywhere, malaking kapital, malaking kita. Maliit na kapital, maliit na kita. Walang kapital, walang kita. Sa mga first time na naimbitahan ngayon, may kapital ba kayo? Kaya walang kita. Risk. Kung magkano yung nilabas mo, yun ang pwedeng mawala sa'yo. Tama? Return of investment. Kailan ba balik yung nilabas mo? Experience. Ito yung mahirap. You cannot put up a business na hindi mo alam. Tama? Hindi ka pwede mag-put up ng restaurant na hindi ka marunong magluto. Hindi ka pwede mag-put up ng barbershop na hindi ka marunong mag-gupit. Computer shop, culinary arts ang tinapos mo. You have to have extensive experience. Human factor. Mahirap na magtiwala sa mga tao ngayon. Basta-basta. Grocery store na nga lang eh. Itayo mo. Pabantayan mo sa pamangkin mo. Dalaga. Yung dalagang pamangkin mo, nagkaroon ng boyfriend na basketball player sa barangay nyo. Guess what? 2 linggo lang, ubos na ang paninda mo. Calamity. Buti na lang walang tsunami sa atin. But then bumabagyo din. Bumabaha. Hindi mo pwedeng ilipat yung pwesto mo. Pag binaha ka. Do you agree? Time. Wala na akong oras sa iyo. May trabaho na ako full time. I have a business. Ano pang negosyo pwede kong gawin? Or idagdag? Tama? Time. Competition. Ako. Ito malupit. Ang galing mga opyo ng Pilipino. Mag-put up ka ng business. For example, Aling Nenes Lugawan. Patok na patok sa buong lugar nyo, sa village nyo, ikaw lang meron. So lahat bumibili. Ang lakas. After 2 weeks, nagtayo yung kabila. Kaliwang bloke mo. Aling Marias, special lugawan. Nahati na kagad yung market mo. In-enhance pa yung pangalan. Tama? After 2 weeks, sa kanang bloke, Kuya Pepes, more special lugawan. Tatlo na. So nahati-hati na yung kita. Tama. Ang galing mga opera Pilipino. Do you agree with me? Water station, mag-put up ka. After 2 weeks, kaliwat ka ng bloke mo, may water station. So ito yung mga factors na i-consider mo sa traditional business na ipuput up mo. But what if I show you a business opportunity tonight na hindi kailangan ng malaking kapital? Minimal lang ho. Merong kapital, of course.
Kaya lang, human nature, we always want something for nothing. Ang gusto kasi natin, libre. There's no such thing. Tuli nga, may bayad eh. Tama ba? Wala na akong libre sa panahon ngayon. Parang ganito. Kung gusto mo ng pagmamahal sa isang tao, anong ibibigay mo? Pagmamahal. If you want love, you give love. Kung gusto mo ng respeto sa isang tao, anong ibibigay mo? Respeto. If you want respect, you give respect. Kung gusto mo ng pera, anong ibibigay mo? Pera. Yun lang yung logic ko. Hindi bro, pwede naman laway lang puhunan. Laway? Guess what? Laway din ang kikitain mo. Risk. Ito lang yung negosyo na walang lugi. Return of investment. On the spot. Yung nilabas mo, ipapakita ko sa'yo, babalik. Experience. No experience required. Ito lang po yung business opportunity na practically anybody can succeed. Human factor. No employee-employee relationship sa ganitong klase negosyo. Ang tawag po sa atin, business partners. Business associates. Calamity. Obviously, hindi mo na kailangan magpunta ng mga opisina. Meron na tayong almost 100 branches sa buong Pilipinas. We have an office in Dubai, Oman, Singapore, Brunei, Hong Kong, US, Canada, Hawaii, soon to be, Nigeria, Europe, etc. Wala kayong kabuhay-buhay. International expansion na ho. Okay? Time. Wala kang oras. Guess what? Ito yung perfect para sa mga taong walang time. Paano yun? Mamaya. Competition. Nako. Ito yung negosyo na kapag kinopya ng kaliwang bloke mo at kanang bloke mo, guess what? Payaman ka sa Alliance in Motion Global. Right now, wala ka nang pwedeng ibang gawin na part-time na pwede kang kumita ng malaki kung hindi network marketing in Alliance in Motion Global. If you have a job, 8 a.m. to 5 p.m., if you have a business na nag-ooperate ng ganyang oras, wala ka nang pwedeng gawin part-time na panggabi. Do you agree with me? Meron ba kayong alam? Call center. Tama. Tama. Kasi pangit naman kung balot. Ano? Natrabaho ka sa bangko, maglalaro ka ng balot paggabi. Call center. After your job, pasok ka ng 9 p.m. Call center. Meron, ano? Labas ka ng 6 a.m. Pahinga uli. Kain. Tulog. Wala mga 1 hour na pahinga. Pasok ka ng 8 a.m. Labas ng 5. O, guess what? 3 araw, patay ka na. Pero maganda yung kita mo. You can never do another opportunity na pwede mong isabay without leaving your job, without leaving your business, na pwede kang kumita ng malaki kung hindi Alliance in Motion Global and Network Marketing. Paano ito? Paano gawin ang negosyo nyo, Sai? Simple lang, you have to become a distributor. Paano maging distributor? You have to buy a certain package. Ang tawag po namin doon, global package. If you buy this package, automatic distributor ka na. Ito yung pinaka-investment mo. Capital, franchise fee, membership. Bahala ka na kung ano gusto mo itawag sa. Upon purchasing global package, automatic distributor ka na. How much yung global package, Sai? It's worth 7,980. Yan ang amount ng package. Now, this amount is it's not big, it's not small. Subjective po siya. Hindi mo pwedeng sabihing malaki, hindi mo pwedeng sabihing maliit. Depende sa pagkagamitan mo at depende sa makukuha mo. Kung gastos po to, medyo malaki siya. Pero kung negosyo at pagkakakitaan, maliit po ito. Do you agree with me? Yes. Kasi sa panahon ngayon, anong business yung pwede mong itayo for 7,980? May idea ba kayo? Fishball. Yeah. Fishball. Kaya lang, kailangan multitasking ka doon. Bibili ka ng second-hand na bisikleta. Tama? Marunong ka dapat mag-bike. Siyempre, yung lutuan. Dapat binobomba mo na yun habang nagpa-bike ka. Pagdating doon sa mga customers mo, pagtigil ng bike mo, bomba pa rin. Kasi kailangan kumukulo na yun pagdating ng mga customers mo. Tama? Bubuhos mo na yung fishball, yung kikiam, bomba pa rin. May susundot na yung mga yan, mabilis dapat yung mata mo habang na bomba. Ha? Ito malupit, may nagbabayad pa. Naku, grabe, nanunukuli ka pa. Multitasking. Imagine niyo, ilang tuhog ng fishball ang tutuhugin para makabili ka ng kotse. Kaya kung negosyo ang pag-uusapan, this is a small amount. Do you agree with me? Yes! And again, we're talking about kung anong makukuha mo. Kasi kung makukuha mo dito, 7,980, itong marker na to, nakulugi ka naman. Ang mahal naman ng marker na yun, 7,980. Pero kung ang kapalit ng 7,980, itong buong building na to, kasama pa ho ako, sulit ko, sulit ko, sulit. Sabi ni
ni tita, sulit. Sabi ni kuya, mayabang ka. Anong makukuha mo sa 7,980? What do you get? Number one, you get products worth 6,000 pesos. 76% of your money came back in form of products. Bibigyan ka ng 5 boxes ng C24/7. 5 box po nito. Per box is 1,200. 30 vegetable capsules, good for 1 month as a maintenance. Okay, 5 boxes, 6,000. Paro? Now please, pag bumili ka ng package, ito po, gamitin mo. Huwag mo ibenta lahat. Do you get the idea? Yung iba kasi gigil na gigil, gusto ibenta lahat para mabawi ka agad yung kinapitan. Pare, grabe. C24/7 ako, ang ganda ng produkto na ituto sa akin kagabi, bumili ako package. Bili mo, mali. 12 fruits, 12 vegetables, vitamins and minerals, digestive enzyme, anti-aging, fatty acid, longevity. Grabe, mali. Kahit anong klase sakit, pwede dito, diabetes, meningitis, hindi na bubuntis. Grabe, bili mo. Kung kumain mo talaga, oo. Pag ininom mo to, hindi ka natatanda. Pag ininom mo to, hindi ka namamatay. Kumain mo talaga. Oo, bili mo. Subukan mo na. Hindi pa, sabi ng speaker, ikaw mo na. Malabo yun. Malabo yun. Gamitin mo muna. Before you become a pusher, you become a user first. Tama ba? And for the first time in our lives, mag-invest naman tayo sa health natin. Nag-invest tayo sa cellphone, nag-invest tayo laptop, TV, kotse, bahay. Pero minsan, di ka nag-invest sa health mo. Pag tinamaan yung health mo, guess what? Lahat ng investment mo ubos. Mantadami ka pa ng kapitbahay mo. Do you agree with me? Yes. Being here for 3 years, trust me. 3 taon ko na ako ginagawa itong negosyo ito at hininom yung mga produkto. Nakawala pa ako nakita. For me, the best products in the market nakabilong sa Alliance in Motion Global. Kaya use the products. Para ba tayo doon? Bawi na ba yung pera mo? Yes. Hindi pa. 6,000 lang eh. Tama? Number 2, you have a benefit worth 2,000 free medical checkup. Physical exam, x-ray, urinalysis, fecalysis, vision, dental, whole body screening. Tama? Whole body checkup. 1 time. We have clinics tied up nationwide. Luzon, Visayas, and Mindanao. Yung pinakamalapit sa Ortigas, yung biomedics, dyan na po sa Robinson's Galleria. I think sa 3rd floor. Whole body checkup. Kompleto. Ang Pilipino, nagpapacheck up lang pag malala na ho ang sakit at mag-a-apply ng trabaho. Tama? Pupunta sa doktor, yung buko niya, malaki pa sa mukha niya doon. May sakit ba ako? Kailangan magpa-check up tayo regularly. Yung sasakyan nga, every 3 months, pinapalta ng langis. Sine-change out, sine-tune up. What for our body? Ang kapira ng iba, magkakasakit daw lalo pag nagpa-check up. No. Kailangan malaman natin para kung alam yung cure. Do you agree with me? Yes. Now, this is for free. Maganda ba yun? Yes. Bawi na ba yung pera mo? Yes. Yes, but there's more. Number 3. You get the benefit. You get the benefit of 200,000 worth personal accident insurance. In case of accidental death, dismemberment, disability. Death, dismemberment, disability. Covered ka for 1 year, 200,000. Aksidente. Para maklaim to, kailangan mamatay ng aksidente. Grabe naman yun, Sai. Well, sabi ko nga ho, accident, hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung saan. At least covered ka for 1 year. Tanggalin mo yan, mas magandang meron na yan. Safety lang naman. Do you agree with me? Okay. Meron tayong 50,000 unprovoked murder and assault. Yung mga, accident na umawat ka, barilan, saksakan, patay, o 50 mil. Paano kung buhay? Hindi naman lahat ng aksidente namamatay, tama? 10,000 medical reimbursement. Minor accidents like nasagasakan ka na rumaragas ang bisikleta, buhay ka naman. Dinala ka sa ospital, gumastos ka ng 5,000, 6,000, you can reimburse it. Maximum of 10,000 for 1 year. Okay ba yun? Yes. Kagat ng aso, naputulan ng daliri, minor accident, basta buhay. Gismi. May bonus pa ho, 10,000 burial assistance. Huwag na ho natin pag-usapan yan. Ito po ay safety in case of accident. Now, may nagtanong sa akin a couple of years ago, babae, sabi sa akin, Sai, yung bang aksidenteng nabuntes, covered ba dyan? Kasi di ba meron ganun pag tinanong mo, paano ka nabuntes? Aksidente. Hindi mo covered yun. Okay, 4. Nabanggit ni Marvin yung scholarship program. Hindi ko na uulitin. Transferable scholarship program. Kasama siya sa package. Tama? Transferable, pwede mong pamigay. Walang requirements. 75 average. Walang maturity. Wala ka nang babayaran annually. At again, kahit hindi matalino, pwede. Certificate, okay na yan.
Hindi daw inulit eh, no? You can save. Guess what? 15,000 pesos up to 80,000 pesos. Savings. Depende sa school, depende sa course. We have 500, 600 schools nationwide. Okay ba itong benefit na to? Yes. I think we have a school in Singapore already. AIM School sa Singapore. Nag-offer din ng discount. And I think yung mga susunod na mga bansa, magkakaroon din tayo in the near future. Maganda ba yun? Yes! Sige pa, palakpakan niya. Isang SEM pa lang, bawi na yung 7980 mo. Ang coverage nito is whole course. Wow. Okay? Sa mga highlights ng company. Number 5, you get a 25% discount sa lahat ng produkto. Lifetime. Number 6, magkakaroon ka ng business kit folder with marketing materials and DVD. Lahat ng in-explain namin sa inyo, nasa folder na yun. Number 7, magkakaroon ka ng webpage. Internet-based yung negosyo mo. Through internet, mamamonitor mo lahat. Hindi mo na kailangan pumunta ng Ortigas every day or weekly. Through internet, ang tawag po dito, Distributor Tracking Center. Lahat ng transaksyon na mangyayari sa'yo, makikita mo dyan. Yung income mo, makikita mo dyan. And that is the reason why nakapag-expand tayo globally kasi internet-based yung business natin. Maganda ba yun? Yes. Paano mo makuha yung commission mo? Pwede mo siyang i-check eh. Number 8, you can put it in check, pero weekly mo siya makaklaim. Linggo-linggo. Eh paano kung malayo pa inuwi ko? Tugigaraw, Baguio, linggo-linggo, pababa ako ng Ortigas. Pwede ka magpagawa ng ATM, 200 pesos for the processing fee. Pero wala pong maintaining balance to, BDO. Diyan papasok yung commission mo on a daily basis. For the past 5 years and a half or almost 6 years ng Alliance in Motion Global, hindi pa ho kami sumasablay. Araw-araw ho ang swelduhan sa Alliance in Motion. Now from 1 to 8, yan ang kapalit ng 7,980. You get 6,000 worth of products. Free medical check-up, bawi na yung pera mo. Insured ka for 1 year. Isang kagat ng aso, bawin-bawi na. Isang SEM, bawin-bawi na, sobra-sobra na. May business ka pa. Now, what's my point? Whether you like it or not, darating po yung time, magme-medication ka pa rin. For me, prevention is better than cure. Darating yung time, magpapacheck up ka pa rin. Di ngayon ka na magpacheck up. Darating yung time, magpapaaral ka pa rin. Tama? Or kung hindi man ikaw, definitely, meron kang kamag-anak na hindi pa rin nag-aaral. O walang kamag-anak, meron kang kapitbahay na hindi pa rin nakapag-aaral. Pwede mo pamigay. And whether you like it or not, magbe-business ka pa rin, magne-negosyo ka pa rin. Simulan mo na ngayon. For 7,980, yan ang makukuha mo. Lahat po ng binanggit ko sa inyo, necessities. Do you get it? Ang tawag po namin dito, value for money. We added value. Bawi o bawi-bawi? Sulit o sulit na sulit? Wala ka naman choice. Now, how do you do the business? Paano gawin ang negosyo ng AIM? Number 1, pwede ka mag-direct selling. Ito na ho, pakinggan nyo. Negosyo na ho ito. Pwede ka magbenta-benta. 25% discount. Now, there are people who love selling. May mga tao mahilig magbenta. May mga tao who hate selling. Like me. Walang kahilig-hilig magbenta. 3 years ago, ako po ay naka-align sa computer. Wala po akong hilig sa marketing. Sana marketing na lang kinuha ko or business ad. Kung dito lang din pala ako babagsak. Tama? Now, may requirements kasi yung selling eh. Being here for 3 years, I learned. Yung first, sabi ko nga sa inyo, gamitin nyo muna. Yun yung unang requirement. Second requirement, when you sell, kailangan meron kang puso. Yung puso na makatulong dun sa tao. Yun ang first goal mo. Hindi pwedeng, si Mare, nako, may cancer, payaman ako kay Mare. Ilang box kaya kukuhanin. First option mo, gusto mo makatulong sa health niya. Secondary na lang yung kita. Klaro ba tayo doon? Per box ng C24/7 is 1,200. 900 na lang pag ikaw distributor. May 300 pesos kang markup. Sa Cavite po, 8 hours na trabaho na yan. Tama? Hindi mo ibebenta ng 8 hours to sa kumari mo. Mari, 8 oras na ako dito eh. Hindi mo pa bibilhin to? Mag-overtime pa ba ako, Mari? Ipaliwanag mo lang 30 minutes kung ano ang laman ng produkto. Makita niya yung need. Yung need, naku, bibili yan eh. 30 minutes, bibili yan. O di kumita ka ng 300 pesos. Tama, pwede mo i-retail eh. Naka-retail pack to. Tigti 10 pieces, pwede rin. So ano na-save mo? Nakasave ka ng time. You're working smart. You're not working hard. O, makabenta ka lang ng 10, isang linggo, may 3,000 pesos ka na. O, salunan yan yung pang-kuryente mo. The whole month. Tama? Yung coffee namin, Starbucks coffee, 350. 260 na lang. May 90 pesos kang markup.
Starbucks, per box, 20 sachets. Makabenta ka lang ng 10, isang linggo. Magkano na? 900 pesos na. Salo na yung panload mo, the whole month. Do you get the idea? Yes. I-change brand nyo lang sila. Kailangan makarinig lang sila ng mga magic words. O, ito na lang kape ko gamitin mo. Anong special sa kape mo? Dami-dami ko ng kape. Starbucks to. Starbucks na, alkaline-based pa. May flavor ako, cappuccino, latte, original. Do you get the idea? 90 pesos. Tama, makabenta ka ng per week. 3.6 ka, pansalo na yung grocery mo, the whole month. Do you agree? Oh. Ito naman po, walang quota. No pressure. Kung makabenta ka, edi maganda. If not, no problem. Hindi naman kailangan mag-alo ka dito, babahay-bahay ka, kakato ka. Hindi naman po gano'n. Sa internet nga, mahilig tayo makapag-chismisan eh. Tama ba? O sa FB, sa Yahoo, o itag mo na lang yung mga pictures ng products natin sa mga kaibigan mo. Yung mga alam mo mahilig magpaputi, o isalpak mo yung glutathione, tsaka perfect life. Isan po. Yung gusto magpa-sexy, slim and trim, tsaka restore life. Yung mga may sakit, o ilagay mo lahat. It will just take you 5 minutes na itag mo na lahat yung mga pictures sa kanila. May magtatanong? Of course. May mga strategy kasi. For example, sa isang party, reunion, kasama mo yung mga auntie-uncle mo, yung mga matatanda. Tama? Dala mo yung product mo. O, iganon mo lang. Iwagay-iwag mo lang. Pero huwag kang magpapahalata. Kumbaga, simple lang. Kunyari ako, dala-dala ko, tapasok ko sa party. Nagtetext ako sa kabilang kamay. Hindi ako papansin. Upo. Dapat. Titingin, hindi. Titingin. Kain. Mabilis na. O, pag mag-iinuman na, kuha ka ng blister. Inom ka sa harap nila. Titingin, hindi. Ano tayo tsura ng mga yun? Magtatanong sa'yo. Ano yung inom mo, Sai? Auntie ko, for example. Auntie, ito, wala ho. Wala to, auntie. Pakipot ka muna konti, kasi mga Pilipino, ayaw magbentahan. Ayaw magbenta. Pag nagtanong ulit, ano nga yan, Sai? Second question, sumagot ka na. Ito, auntie. C24/7, auntie. Combination siya ng maraming supplements nilagay sa isa, fruits, vegetables, etc. Maganda to sa mga high blood tsaka diabetic. Eh, lahat ng uncle ko tsaka auntie ko high blood tsaka diabetic. Magkaka-impress? Of course. I mean, hindi naman ako directly nagbenta sa kanya, pero pag nagtanong siya, pwede ako makabenta. Do you get the idea? Eh, mahilig naman tayo makapag-chismisan eh. Innate po sa atin yun, mga Pilipino. Paano ko nasabi? Nanood ka ng movie, kasama mo yung girlfriend mo or yung boyfriend mo. Paglabas nyo, yung movie pinanood nyo, yun ang pinagkukwentuhan nyo. Kayong dalawa naman na magkasama. Ang labo nun. Ba? Sige, tuloy niya. Mahilig tayo makipag-chismisan, guys. Minsan nga, dadayo ka pa sa kapitbahay mo para makipag-chismisan nun. Do you agree? Oh, kwento tayo ng kwento, wala naman kwenta. Ito lang ang kwento mo, mga produkto ng Alliance in Motion Global. Kumikita ka na, nakakatulong ka pa. Again, no quota. Second way to earn. Meron tayong multi-level marketing or network marketing business. Or networking business in layman's term. Now, linawin ko lang sa inyo, hindi po ito pyramiding. Ulitin ko, hindi po pyramiding. A lot of people, when they say networking, when we say networking, akala nila pyramiding. Napapagparehas nila. Kasi may concept na magre-recruit ka, they're selling, etc. Pyramiding, linawin ko lang ho, pyramiding. Pera lang. Mag-i-invest ka ng pera, wala kang makukuha in return or intangible products. And your goal is to recruit people para kumita ka ng pera. Eh, paano kung wala kang ma-recruit? Eh, di good pa yung pera mo. Kaya nga pyramiding pera meeting. Tama? Networking business. Question. Gawin mo tong networking o hindi? Lugi ka ba? Niloko ka ba? You get the idea? So, ibang concept po yun. Okay? Now, how do you do this business? Meron tayong for daily payout. Pwede kang kumita ng daily. A, direct referral bonus. You can earn 500 pesos per referral. And B, meron tayong matching bonus na you can earn 1,500 per match. Anong gagawin mo dyan? You're gonna invite people. Pag nag-invite ka, ito po yung advice ko sa inyo, especially kung first time ka lang magne-network. Hanggang maaari, huwag mo munang babanggitin yung kapital. Kasi pag binanggit mo yung kapital, mandidilim ang paningin ng taong yun. First time mo gagawin ito negosyo to.
Second, huwag mo muna sasabihin yung nature ng business. Huwag mo muna sasabihin networking kasi hindi mo pa kayang i-defend. Tama? Anong sasabihin mo? Now, pwedeng sa products. Kunyari, may sakit yung nanay niya o may sakit siya. I-offer mo, mare, connected ako sa AIM Global, may mga supplements coming from US. Maganda yung produkto, baka makatulong sa nanay mo. Sama ka, may health orientation kami dito sa Ortigas. Pwedeng sa scholarship program. Pare, mare, connected ako sa AIM Global, nag-offer kami ng educational plan. Di ba mag-aaral yung anak mo for this coming college? Baka makatulong yung scholarship namin sa tuition fee ng anak mo. Pwede sa additional income. Pare, mare, connected ako sa AIM Global, bukod sa job ko, bukod sa business ko, meron akong part-time ginagawa, pero pwede kong kumita ng maganda. Sama ka lang, tingnan mo. Pag nagtanong, paano ba yan? Sama ka na lang, bago pa kasi ako, hindi ko ma-explain eh. Baka networking yan. Distribution siya, mare. Networking yun eh. Multi-level marketing, mare. Parehas lang yun, dinadivert mo lang. Hindi naman niya alam yun eh. Tama. Eh baka may kapital dyan. Marla, mare, sama ka lang, libre. Wala ka naman babayaran, tama? Libre mo makinig. O kung gusto mo, magbabayad ka. You get the idea? Your job is to persuade them to attend. Now, there are people who will present for you. Every day, Monday to Saturdays, may nag-orient po sa seminar natin, sa office natin. Every day. Bukod dyan, meron po tayong live streaming through internet. So, you have prospects outside the Philippines or yung mga malalayong lugar, pwede mong papanood live. Okay ba yun? Okay, your job is to invite. Don't present, just invite. Keep it short and simple. Lahat ng taong iimbitahan mo, assuming na member ka na rin. Okay? Every person na bibili ng package na na-invite mo, may komisyon kang 500. Klaro ho ba yan? You get 10 people bumili ng package na invite mo, meron kang 5,000. 100 people na bumili nito, meron kang 50,000. 1,000 taong bumili nito, meron kang 500,000. Unlimited po siya. Okay ba yan? Question. Sino nagpaliwanag? Kanino yung 500? Kaninong laway ang naubos? Kanino ang 500? Wala kayong kabuhay-buhay. Lahat ng transaction dito, less 10% tax kasi nagbabayad kami ng tax which makes us very legal. So automatic pag withdraw mo na siya sa ATM mo, deducted na yung 10% tax. Okay ba yan? Yes. B, matching bonus. Paano yan? Pwede makahiram ng first timer sa unahan. Pangalan. What's your name? Arman. Okay. Si Arman, bumili siya ng global package. Automatic si Arman, distributor na. Now, I don't know kung anong reason ni Arman kung bakit bumili ng package. Baka nagustuhan niya yung produkto. Baka nagustuhan niya yung scholarship. Baka nagustuhan niya yung business. I don't know. Baka nahiya lang siya sa nag-invite sa kanya, kaya siya bumili. For whatever reason, pwede mong gawin yung business, pwede hindi. It's up to you. Okay? Assuming na ginawa ni Arman yung business. Let's say ginawa ni Arman yung network marketing. Arman, magbanggit ka ng pangalan ng kakilalang isa. Faye. Okay. Na-invite ni Arman si Faye. Si Faye umattend ng seminar. Bumili ng package. Magkano ang kinita ni Arman? 500 pesos. One more name, bro. Michelle. Ako, puro babae, ah. Mukhang playboy ka, Arman, ah. Si Michelle bumili ng package. Magkano ang kinita ni Arman? 500 pesos. Sa dalawang taong refer niya. Ito yung maganda. Sabi sa letter B, okay, we're using the binary system from the root word by, meaning two. Dalawa. Meron kang left side, at saka meron kang right side kasi nagre-require ng match. Pag nakita ng system ni Arman na meron siyang isa sa left, isa sa right, sa ayaw sa gusto niya, meron siyang additional pang 1,500 pesos. So bukod sa 1,000 na kinita niya, kumita siya ng additional 1,500, total na kinita niya sa dalawang tao is 2,500. Now, it can happen in one day. Kasi yung tao na invite niya, may pera na gustuhan yung package, bumili on the spot, kumita siya ng 2,500. Pwede na ba yung 2,500 ng isang araw? Yes. Pwede na pagtsagaan? Yes. Pan-load? Ubus na yung daliri mo, hindi pa ubus yung load mo. Tama? One click, pwede na ba yung 2,500? Yes. Pwede pa rin. Kasi malaking part-time pa rin yan. Salo pa rin yung grocery mo the whole month. 1 month, pwede pa rin ba yung 2,500? Pwede pa rin. Pambayad pa rin ang kuryente.
Tsaka part-time mo lang ginagawa, hindi pa ikaw yung nagsasalita. 1 year, pwede pa rin ba yung 2.5? Pwede pa rin. You know why? Yung 7,980 mo, ilagay mo sa bangko. After 1 year, hindi tutubo ng 2.5. Wala kang produkto, wala kang check-up, wala kang insurance, wala kang scholarship, wala kang negosyo, kaya pwede pa rin. Sige po. Ito mas magandang part. Si Faye at si Michelle, may kakilala din ba sila? Yes. Ang malas naman ng tatlong yan kung sila lang magkakakilala. Pwede na rin gawin ni Faye at ni Michelle yung business. Do you agree? Si Faye nag-invite din ng dalawa, kagaya ni Arman. Si Faye kumita ng 500, 500, pang 1,500, 2,500, kagaya ni Arman. Nasusundan? Yes. Si Michelle na-invite isa, si 3. How much ang kinita ni Michelle? 500. Yung na-invite ni Michelle, may na-invite si 4. Magkano yung kinita ni 3? Nasusundan? But we're talking about Arman, we're talking about you. Sabi sa matching bonus or sa match sales bonus, direct or indirect sales, si Arman o hindi si Arman ang nakabenta, basta nag-fall under his 3. Isa sa left, isa sa right. Ito yung imaginary line. Left, right, pang, 1,500 kay Arman. Left, right, pang, 1,500 kay Arman. So, total nakita ni Arman, how much? 3,000. Saan ma-check ni Arman yung 3,000? Sa webpage. Saan niya ma-withdraw? Sa ATM niya the following day. Question. Kilala pa ba ni Arman yung 4 na tao ito? Maaaring kakilala pa, pero hindi na siya nag-invite. Si Faye at si Michelle na, pero kumita pa rin siya. Question. Niloko ba ni Arman itong mga taong to? Hindi, kasi lahat ng nakuha ni Arman, yun din ang nakuha nila. Ito pa ang magandang part. Kung si Arman walang time, yung na-recruit niya, full-time, tambay pala. Nagustuhan yung business. Pwede dumami? Naging 10. Kung si Arman mahihain, yung na-recruit niya, ang kapal ng mukha. Pwede dumami? Naging 10. 10 sa kaliwa, 10 sa kanan. 3 months time nangyari, for example. That's 15,000. So nag-a-average si Arman ng 5,000 a month. Tama? Pwede na bang part-time yun? After 1 year, karamihan dito nag-full-time. Karamihan dito nag-full-time. Like me, nag-full-time ako dito. Naging 100. After 1 year. Naging 100. 100 sa left, 100 sa right. After 1 year, si Arman kumita ng 150,000 pesos. Take note, part-time. Part-time. 2 years, ginawa ni Arman to. After 2 years, yung 100 naging 1,000. Pwede? Naging 1,000 after 2 years. 1,000 sa left, 1,000 sa right. Pang! After 2 years, si Arman kumita ng 1.5 million. Take note, part-time. After 5 years, naging 10,000. 10,000. 5 years, pwede? Oh. 10,000 sa left, 10,000 sa right. Pang! After 5 years, kumita si Arman ng 15 million pesos. Si Arman, naging multi-millionaires club ng Alliance in Motion Global. Sa black, sa whiteboard lang. Sa whiteboard. Pero don't worry, kasi lahat ng in-example namin dito nagkakatotoo. Kapag gumamit na yung tao mo ng ganyan, hindi mo na mapipigilan yan. Do you agree with me? Yes. 1,000 sa left, 10,000 sa right, hindi mo na mapipigilan yan. Pwede magpasok ng 20 tao per day. Pwede magpa-register ng 20 tao per day. Tama? So supposed to be you're gonna get paid 20 pairs. Pero merong safety net ng company. 16 pairs. 16 sa left, 16 sa right. Yan ang maximum payout ng company per day. 16 pairs. Bakit merong limit? Para hindi mag-over-payout. Safety net. That's the reason kung bakit napaka-stable ng company natin. Pag tsagaan nyo na lang po, 16 pairs per day, maximum, that's 24,000 per day. Pwede naman pagtsagaan. And here's the catch. Ito yung magandang part kasi. Ang kapital mo, 7,980. Pero yung maximum income potential, 24,000 a day. Kasi sa traditional business, para kitain mo to, kailangan mo ng millions na kapital.
Do you agree with me? Probably kailangan mo dito mga 10 million na kapital eh. Pero ang kapital natin, 7,980. Na yung ibang tao, medyo, naguguluhan, nawiwindang yung utak, kalokohan yan sa'yo. 24,000 natin. Kinikita yun ng 3 buwan eh. Tama? 4 months kinikita yun, sabi mo sa akin isang araw. Lokohan yan. Guys, ang pinag-uusapan natin, business. We're not talking about employment. Kaya lang ito kasi naka-inject sa atin eh. Kaya hindi natin matanggap yung ganyang amount. Tama? Kaya 24,000 a month, ang laki-laki na sa'yo. Kasi ito yung naka-inject. Pare, walang pagkakaiba sa appliances na 110. Pag sinalpak mo sa 220, ano mangyayari? Sabo. Kasi naka-design yung appliance sa 110. Yung utak mo ganun din. Naka-design sa employment. Kaya pag pinakitaan ng 24,000, di ba? Sabo. Tanong, paano magagamit yung 110 na appliances? Transformer. Sasalpak mo sa transformer, salpak mo sa 220, magagamit siya. For your information, transformer came from the root word transform. And transform, another word for transform, is change. Ibig sabihin, you have to have a change of mindset. Tama? Para tanggapin mo, at matanggap ng puso mo at isipan mo na pwede mo siyang ikaya. Guess what? Alliance in Motion Global, yung po ang nagsisilbing transformer para patunayan sa'yo at ipakita sa'yo na pwede kitain ng 24,000. Tapos na ako, C&D. Yun daily. Ito monthly. Okay, ito na po ay rebates. Base na po to sa product sales ng grupo mo. C, meron kaming uni-level program. Okay? You can earn 10% sa direct mo, automatic first level mo yan, and you get 5% sa second to 10 level mo. Paano yan, Sai? Yung na-recruit ni Arman, si Faye at si Michelle, lahat ng sales ni Faye and Michelle, merong 10% si Arman. Klaro ho ba yun? Now, yung na-recruit ni Faye at saka ni Michelle, second level ni Arman. Second level ni Arman. Down to 10th level. Down to 10th level. May 5% si Arman. Klaro ba tayo? 10% sa direct, 5% second to 10th level. Now, ito po, base na sa product movement ng grupo mo. Which means, he's not selling anymore. Pero gumagamit at nagbebenta yung tao niya, yung organization niya, kumikita pa rin siya. Well, bariya lang yan kasi, per box ng C24, 11.25. Yung complete, 10 pesos. Yung coffee, 250. Bariya lang. But then, pag dumama yung organization mo, malaking pera din yan. Tama ba? And what's good about that? Kasi pag yung mga taong yan gumamit ng produkto, gumaling, naging loyal consumers, guess what? Forever nagagamit ng produkto yan eh. O ibig sabihin, forever na rin yung kita mo. Maganda o napakaganda. At ang mas maganda doon, hindi ka nagbebenta. You get the idea? Even if recruitment stops, you're still making money through product movement. Okay ba yun? Yes. Okay. Eh, hanggang 10th level lang yan sa'yo. Paano yung 11th level? 15th, 20th, 30th level ko? Wala na ba akong kita doon? Letter D. Stair-step program. May sagot ang company dyan. Ito na po yung career path ng network marketing. Pag nagsimula ka dito, distributor ang tawag sa'yo. Pag na-promote ka, silver executive. Pag na-promote ka, gold executive, global ambassador. Yan ang mga positions mo. Grabe, maganda ng tawag, ano? Tama? Silver executive. Pag nagtanong sa'yo, friend mo, anong position mo doon, bro, sa kumpanya mo? Gold executive. Global ambassador. Tinalo mo pa US ambassador, ano? 10 points. Sales mo at sales na organization mo, pag nag-accumulate ng 10 points, silver executive ka na. Pag nag-accumulate ng 100 points, gold executive ka na. And 1,000 points, global ambassador. Guess what? No time frame, no pass up, no quota, no expiration. No pass up, ibig sabihin, pag na-promote si Michelle, na-promote si Faye, automatic promoted din si Arman. Okay ba yan? Ano yung benefits ng mga position na to? Magkakaroon ka ng 10%, 20%, 30% overriding commission sa lahat ng benta ng organization mo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Down to infinite. 10, 20, and 30%. Ito yung mas maganda. Pag nilaunch na yung AIMSIN natin. Imagine mo,
3 years, 5 years from now, nag-join ka ngayon, nakapag-create ka ng ganitong organization. Bumili sila ng SIM card, postpaid, and I'm sure pagdating ng time na yon, only text na rin yan. Tama? Pagdating ng time na yan, baka other networks, meron na rin mga freebies yan. My point, lahat ng organization mo, gumagamit, tumatawag, nagtitext, kumikita ka pa rin. Bukod sa supplements, darating ang time, tulog ka na, kumikita ka pa rin. Ha? Ayaw mo nang kumikita ka pa rin. Tulog ka na at di ka na magising, kumikita ka pa rin. Maganda o napakaganda? Ito po, sabay-sabay. Overlapping. Kumikita ka sa stair step, kumikita ka sa level, kumikita ka sa binary program, sa direct referral, kumikita ka sa direct selling. Overlapping. Ibig sabihin, 5 kita, isang trabaho. It's like you're hitting 5 birds with 1 stone. Kumikita sa stair step, kumikita level, kikita sa matching, kikita sa referral, kumikita sa direct selling. Kita nyo na, puro kita. Yan po yung marketing plan ng Alliance in Motion Global. And I saw most of you, nakita ko naman po, karamihan sa inyo nagandahan. Yung iba nga nakatingin na sa taas, ini-imagine na iniimbitahan. So, bakit pwede dito? Bago man kayo mag-imagine, ibalik ko muna kayo sa reality. Mag-usap muna tayo. 3 years ago, I was invited like you, kagaya ko ng kinuwento ko sa inyo. And the reason kung bakit kinukwento namin yung mga background namin, para malaman lang ninyo, para, to give you an idea, that we're not special people. We're not great people in marketing or sales na na-involve dito at kaya kami kumita ng malaki. Kaya namin kinukwento yung background namin para magkaroon kayo ng idea na ordinary tao lang din mo kami. Tama? We just made a choice. 3 years ago, no po, disinterested, disoriented. Pero ginawa ko yung business. After the whole seminar, nag-shift yung mind ko, sabi ko, subukan ko. Wala naman mawawala. Tama? I tried the business. 4 months pinag-aralan ko siya. Kasi believe me, lahat ng bagay kailangan mong pag-aralan. So nag-commit po ako ng time na para pag-aralan tong business na to. Nakakatawa ako, nung naintindihan ko na yung system, unti-unti, 8 months to 10 months doing this business, I bought my car. Lancer MS 2009 model. After 1 year, 3 months, I hit my first million. And I've been here for the past 3 years. Naging part na ako ng speaker sa bureau, organization ng company, Millionaires Club, Global Ambassador, etc. etc. Wag ko kayo mayabangan sa kwento ko. Although mayabang naman talaga yung pagkakakwento. Sa akin naman, kaya ako siya kinukwento sa inyo. Kasi 3 years ago, naupo din ako dyan eh. Naging first timer din ako. My point, kung ano po nangyayari sa amin ngayon, baka pwede rin mangyari sa iyo. Tama ba yun? You just have to try. You have to give a shot. I know some of you are thinking right now, karamihan naman talaga sa inyo nagustuhan eh. Nagandahan. Kaya lang, may mga sitwasyon lang. First reason kung bakit hindi mo gagawin to, hindi ko kasi linya yan eh. Hindi ko linya yan. Sa panahon ngayon, huwag ka nang mamili ng linya. Utang na loob. Basta moral, legal, ethical, linyahin mo. Tama ba? That's the only thing you're gonna consider. Moral ba yan? Legal ba yan? Ethical ba yan? Wala ba akong maapakan? Wala ba akong sasagasaan? Linyahin mo. Tama ba? Eh mga doktor nga nagda-nurse eh. Tama? Nag-degrade eh. Congratulations doc, nurse ka na. Yung mga nurse, ang daming nurse, ang katutak na nurse, nag-call center. Tama? Pag nag-abroad ka, hindi mo naman trabaho mo doon. Pero nililinya mo, para kumita na. Ngayon, yung ginagawa mo ngayon, linya mo. Hindi naman nababago yung buhay mo. Subukan mo hindi mo linya, baka mabago yung buhay mo. Guys, yung na-realize ko pang business na ito, naiintindihan ko yung concept niya. Sa loob-loob ko lang, kahit bra at panty, ibebenta ko kung yayaman naman ako. Tama ba? Kunyari, may kota ko, isang sakong bra at panty. Pero after 1 month, kikita ko ng 500,000 a month. Ako, gagawin ko yun. Araw-araw susukatin ko yung mga kaibigan ko. Para lang humaubos yung isang sakong bra at panty every day. Buti na lang, walang bra at panty sa mga pinakita namin sa inyo. Do you get the idea? Yes. Eh, huwag ka na mamili. O nga, Sai, may point ka. Problema, Sai, mahihayin kasi ako. Hindi kasi ako magaling yun mag-sales talk. Ikaw, kapal ng mukha mo. Natural. Naku, 3 years ko na ako ginagawa to eh. May problema siguro sa utak ko kung hindi kapal ng mukha ko. But 3 years ago, hindi rin ako gantong confident magsalita. At hindi rin ako marunong magsalita sa harap ng tao, believe me. Humawak ng mic, nako. Video okay lang ako mahawak ng mic. But then, para makonquer mo yung hiya mo, simple lang, ang kabaliktaran kasi ng hiya, lack of confidence. Wala kang kumpiyansa. Yun ang kabaliktaran ng hiya. And the reason kung bakit wala kang kumpiyansa, wala kang confidence, kasi hindi mo alam ang pinag-uusapan. Eh di pag-aralan mo. Tama ba? Yes. Guys, kahit nga mahihain ang tubero, mahihain.
Kausap, doktor. Makapalang mukha ng doktor. Pero ang pinag-uusapan tungkol sa tubo, sino magsasalita? Tubero. Oh, mahihayin ka. In-interview ka ng HR. Sasagot hindi. Pag kayo ng HR, o saan company ka galing, mahihayin ka. Oh, anong matutulong mo sa kumpanya namin? Sasagot hindi. Sasagot eh. Kailangan mo sumagot kasi hindi ka tatanggapin. Tama. Oh, may training ground. Tama, may training period. 3 months. So, umpisa, nakakatakot magkamali. Kasi hindi mo pa kabisado yung trabaho mo, hindi mo pa kabisado yung mga kasamahan mo. But then, pag na-train ka na, pag alam mo na yung ginagawa mo, minsan nakapikit ka na. Alam mo na yung trabaho mo eh. Tama? Nakapal na ng mukha mo, ikaw na bumabati sa mga kasamahan mo. Do you agree? Kasi napag-aralan mo na siya. Trust me, for the past 3 years, napatunayan ko, lahat ng bagay, kayang pag-aralan. Lahat ng bagay, natututunan. Kung ang puso nga natuturuan magmahal, utak pa kaya? Kahit mahihayin ka, may kaibigan ka rin naman eh. Mahihayin nga lang din. Birds of the same feather are the same birds. O tinan mo ng high school, di ba magkakasama yung mga mahihiyain, isang tumpok yan. Yung mga malalandi, magkakasama din yan. Yung mga matatalino, magkakasama. Tama? Yung mga bobo, magkakasama na. Birds of the same feather are the same birds. Kaya ako, alam nyo na kung sino kasama ko. Guys, imbitahan mo ang kaibigan mong mahihain. Iupo mo dyan. Kahit mahihain yan, pwede yan magkagusto sa produkto. Kahit mahihain yan, pwede magkagusto sa scholarship program. Kahit mahihain yan, gusto pa rin yan kumita. Guess what? Lumaki yung grupo mo, puro mahihiyaing tao. Ang Pilipino ho, habang kumakapalang bulsa, kumakapalang I get your point, Sai. Tama eh. You have a point. Medyo nako-corner mo na ako. Kaya lang ang problema, Sai, paano kung walang bumili sa akin ng produkto? Paano kung wala akong ma-recruit? Paano kung walang maniwala, Sai? Kasi 6 years na yung global. Saturated na yung market. For information, there's no such thing as saturation. Sa marketing ho, walang saturation. Hindi lahat ng tao hanggang ngayon natikman ng Coca-Cola. Hindi lahat ng tao sa buong mundo kilala si Jesus Christ. There is no such thing as saturation. Tama? Define saturation. Wala akong na. Guys, tama? Huwag mo munang isipin yan. Eh, baka wala kasi baka mag-fail ako eh. Baka malugi ako sa'yo. Tama? Baka wala maniwala, baka bumagsak ako eh. Hindi ka pa kasali, na-stress ka na. Tama? Maraming taong ganun, ano? Hindi pa nag-join, stress na. Wala pang nilalabas na pera, eh, walang maniwala eh. Dumudugo na ilong eh, wala ka pang nilalabas eh. Hindi pa dapat yung tao na nag-invite sa'yo, yung member na mismo yung problema, hindi ikaw. Tama? Hindi ka pa nagtatayo ng negosyo, lugi ka na. Parang grocery store, nagtayo ka na ko, baka walang bumili. Meron mang gano'n. Guys, do you want to become successful? Yes. Do you want to become successful? Yes. Everybody wants to become successful. But the question is, what are you doing to become successful? Anong ginagawa mo para masenso ka? Kasi for your information, even before you become successful in any endeavor na papasukin mo, kahit ano yan, showbiz, sports, business, relationship, kahit anong endeavor yan, you have to fail. You have to make mistakes. You have to get rejected. Kailangan bumagsak, magkamali, malugi, paulit-ulit, even before you become successful. Guess what? Yung mga taong successful sa buong mundo, i-research yung buhay nila, sila yung taong napakaraming failure, rejection, and mistakes sa buhay nila. You know why? Kasi ang tawag po doon, hindi po failure. Ang tawag doon, experience. And experience is the best teacher. Bakit sila umasenso? Simple lang. Because they tried so many times. And that's the reason why they're successful. Tama? Hindi sila natatakot magkamali. Hindi sila natatakot mag-fail, ma-reject. Major reason why they're successful. Now, ikaw, ayaw mo magkamali. Ayaw mo ma-reject. Ayaw mo mag-fail. These people, right here, right now, are very successful. Pero hanggang ngayon nagkakamali. Hanggang ngayon nare-reject. Hanggang ngayon nagpe-fail. Hanggang ngayon nalulugi. Ikaw, ayaw mo magkamali. Ayaw mo ma-reject. Ayaw mo mag-fail. Ayaw mo malugi. Guess what? You're gonna end up working for people na nagkakamali. Ulitin ko.
Itong mga taong to, successful na. Pero hanggang ngayon, nagkakamali. Hanggang ngayon, nalulugi, nagfe-fail, nagre-reject, nagme-make ng mistakes. Ikaw, ayaw mo magkamali, ayaw mo ma-reject, ayaw mo mag-fail. Guess what? Magtatrabaho ka para sa mga taong nagkakamali. Question. Gusto mo magkamali o ayaw mo magkamali? Hindi ho pagkakamali ang Alliance in Motion Global. Failure, rejection, mistakes are all part of success. Precursor po yan ng success. Kakambal po yan. Tama? Kaya kung gusto mo umasenso, you have to be ready for that. Sai, I get your point. Nakuha ko na yung punto mo. Wala na akong madahilan, Sai. Ang ganda na eh. Tama? Corner na ako eh. Dugo na ilong ko sa'yo eh. Ang problema, Sai, kahit anong ganda ng pinaliwanag mo, wala kasi ako 7980 eh. Failure, rejection ka pa eh. Wala nga ako 7980 eh. Sino nagustuhan yung negosyo pero walang 7980, papautangin ko, taas ang kamay. Pag dumadami, huwag na ako. Problema ba to? Guys, 5 years ago, problema na natin yung 7980. 10 years ago, it's been a problem. 20 years ago, problema na natin yan. 30 years, 50 years, problema pa ng mga magulang natin yan. Problema rin ng lola natin. Guess what? Kung ang kayamanan ay ipapamana, ang kahirapan ay ipapamana din. Guys, kahit sinong presidente ilagay sa Pilipinas, yan pa rin ang problema natin. Kahit si Obama ang ilagay dito, yan pa rin ang problema natin. Do you agree with me? Yes. It's been a problem. But guys, hindi po problema to. Yung pinakita ko sa inyo. Kasi kung problema to, ako, hindi na ako nagsalita. Ang gulo mo sa'yo. Baka ito yung solusyon sa matagal mo ng problema. Simple lang. Kung ang problema mo puso, anong solusyon? Puso din. You find another person to love. Kung ang problema mo pera, anong solusyon? Pera din. Yung mga nag-a-abroad nga, walang pera. Paalisin mo bukas, gagawa ng paraan eh. Tama ba? Minsan biyanan sinasala eh, makalis lang. Tama eh. 780. Yung mga nakapila sa POEA, they don't have money. Pero pag natanggap, pwedeng umalis, gagawa sila paraan. Kung ano na ibebenta, mangungutang, tama? Para makalis. Pero hindi naman lahat na nag-a-abroad, naging successful. Do you agree with me? Yes. Kaya kailangan, huwag mong hayaang humadlang sa'yo to. It's a small amount. Hindi ko maintindihan. Do you want to earn 100,000 pesos? You want to earn 100,000 pesos? Yes! Malaking pera ba yung 100,000 naman? Yes! Kung malaking pera to, dapat maliit na sa'yo to. Hindi ko maintindihan. Nalalakihan ka dito, nalalakihan ka rin dito. Kung may problema ang mata mo. Do you get my point? From now on, tanggalin mo na yung limitation sa isip mo. Kasi trust me, kaya naman lumalaki yan sa thinking mo kasi. May nagsabi nga sa akin, negosyante some few years back, kung gaano mo ilalabas yung pera mo, ganun kagaan din yung babalik sa'yo. Yes! May sabi ko sa akin, kung gaano hirap na hirap ka maglabas, nako, hirap na hirap din ang balik ng pera sa'yo. Ganun pala yun. Perception lang po yan eh. Di nyo Manginasal? Yes. Is Manginasal a big company right now? Yes. Guys, yung history niya, hindi nyo alam. Some few years back, 24-year-old, bodeguero. Tama? Bodeguero. Mahilig siya magtimpla ng recipe ng chicken. Nagpuputap siya ng mga small business, karinderya, hindi po umuunlad. Nabigyan ng pagkakataon, makapagtrabaho siya sa isang malaking negosyante sa Iloilo. Bodeguero lang po siya. Tama, pinag-aralan niya yung business system. Still, mahilig siya magtimpla ng manok. Nabigyan mo ng pagkakataon, this guy, 24-year-old, nangutang ho ng 2 milyon sa bangko. To put up his first inasal restaurant. Now, ito yung risk. 2 million is a big amount. Pag hindi umusad yung negosyo niya, paano niya babayaran yung 2 million? Second risk, babanggayin niya si Jollibee, babanggayin niya si KFC, Kenny Rogers, Chicken Inasal Bacolod, Chowking, etc. Giants in the food industry. Tama? Third risk, hindi niya alam kung magugustuhan ng Caviteño, Ilocano, Kapampangan, Davaoeño, Manileño, etc. ang panlasa ng Ilonggo. So he took a chance. Tama? Ang puhunan niya hindi naman yung pera eh. Ang puhunan niya, lakas ng loob at pangarap. This guy, sumugal. Tama? Several years, yung Manginasal parang virus. Pang, 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 pang. Daming branches, nag-spread. Grabe. Si Bubuyog, kinabahan. Naglabas ng chicken barbecue. Nabalitaan yun? Kinabahan si Bubuyog. Tama, nangatal ng buntot. Hindi pa rin napigilan si Manginasal.
Akalain mong unlimited rice lang pala ang magpapataob kay Bubuyog. Anong ginawa ni Jollibee? Jollibee Corporation bought 70% ng stocks ni Mang Inasal. For how much? Binileho ni Jollibee yung stocks ni Mang Inasal, 70% for 2 billion pesos. This guy, Ilonggo guy, tama, walang pera, walang natapos, nilaksan ng loob. Right now, he's an instant billionaire. Magkano ang pinangutang ni Mang Inasal? 2 million. 2 million. Magkano ang pinag-uusapan natin? 7,980. Tinulog ko ang ilong mo. 7,980. Guys, sa 3 taong ko dito, wala pa ako nakitang gumapang at naghirap. At sinabi niya sa akin, bakit ka naghirap? Bakit ka na-bankrupt? Kasi sumali ako sa Global 7,980. Wala pa ako. Bagkus, marami ako nakita na bago ang buhay dahil sa 7,980. Trust me, yung pagkakaupo mo dyan may dahilan. Hindi ko alam kung ano. It's for you to find out. And everything happens for a reason. And will happen for a reason. Ako, 3 taon na ako dito. Wala akong coincidence. Yung pagkakaupo ko dyan, 3 years back, it's not a coincidence. And like you, there's a purpose. Kagaya po ng huling kwento na ikukwento ko sa inyo. Kanina ka pa nagkukwento. Last story ko sa inyo. There's this king. Merong mahal na hari. Of course, meron siyang kaharian. Itong king na to, hindi siya marunong mag-sword play. Nagpaturo siya sa pinakamagaling niyang knight. The following day, ang pangalan ng knight, John. John, i-train mo ako mag-sword. So the following day, nag-practice sila. Nag-sword play na sila. Accidentally si John, na-chop yung daliri ni King. Chop! Sabi ng king, nahihiwa yung daliri. Putol. Bad trip yung king. Ipakulong si John. Pakulong yan. Sabi ni John, aksidente ako, mahal na hari. Ano aksidente? Umaga-umaga. Malamang, kahit ikaw maputulan ng daliri, pakulong mo din yun. Tama? Pinakulong. Several months passed by, nagkaroon ng festival, yung kaharian. Lahat ng village na sasakupan ng king, kailangan niyang pasyalan. Kasama niya yung mga kawal niya, yung mga knights niya. Inabot siya ng gabi. There's one more village na hindi niya napuntaan. Meron pong isang shortcut na hindi niya pa dinadaanan or hindi nila dinadaanan. Forest, kagubatan, infested with cannibals. So doon sila dumaan. Accidentally, hindi nila alam, again, meron palang mga cannibals. Infested with cannibals pala yung forest na yun. Na-ambush sila. Itong mga cannibals na to, bago pala kumain ng tao, do you know cannibals? Those people eating people, man eating man. Inaambush nila yung king tsaka yung mga knights. Bago pala nila kainin yan, tinatali nila, hinuhubaran, ina-inspect. Simula ulo hanggang paa. So pagtingin sa mga knights, oh, ulo hanggang paa, luto. Ulo hanggang paa, kain to. Ulo hanggang paa, luto. Pagdating sa king, ulo hanggang paa. Tsaka yung daliri. Yung pala mga cannibals, bad luck pala kapag may kulang sa part ng katawan ng tao. Bad omen. In short, sabi ng mga cannibals, pakawalan yung king. Malas yan sa atin. Bad luck yan. Di yung king, tinanggal yung gapos, nagtatakbo na. Hindi na kinuha yung damit, hubot-hubad. Tama? Pagdating sa kingdom, naalala niya kagad si John. Sabi niya sa mga tauhan niya, pakawalan niyo si John. Kinuwento ng king. Si John dumating. Sabi ni king, John, salamat sa'yo. Kinuwento ng king. Naambush kami kanina ng cannibals, etc. Muntik na ako mamatay. Buti na lang, putol ang daliri ko. Kasi pinakawalan nila ako. Kahit anong hingin mo, ibibigay ko sa'yo. My life I owe to you, sabi ng king. Si John lumuhod. Umiyak. Hindi ho mahal na hari. Ako ho magpapasalamat sa iyo. Sabi ni John. Sabi ng king. Bakit? Bewildered. Gulat yung king. Kasi ho, kung di niyo ako pinakulong, malamang, kinakain na rin ho ko ng mga cannibals na yun. There's no such thing as a coincidence. Walang aksidente. Yung pagkakaupo mo dyan, baka magandahilan ka. Papagaling mo yung kaibigan mo sa produkto. Maging channel ka, maging bridge ka. Believe me, our products, marami na hong natulungan. I'm sure nag-invite sa inyo, may testimony yung mga yan. Baka maging bridge ka. Yung scholarship program, may mapag-aaral ka, maging senador ng Pilipinas, maging presidente, na mag-ahon sa atin sa kahirapan. I don't know. Baka yung pagkakaupo mo dyan, ito yung opportunity na matagal mo nang hinihintay. Every day we're praying for a big break. Big opportunity, we're praying. Nagdadasal tayo sa Diyos every day. Mamaya pag uwi mo, sinabi mo kay God, Lord, bakit naman networking? Namili ka pa. For whatever reason, yung pagkakaupo mo dyan, trust me, there is a reason. And there will always be a reason. And it's for you to find out. Tama?
Alliance in Motion Global, AIM Global, this is like a plane of opportunity. Parang ang aeroplano to ng oportunidad. A plane of opportunity that the doors are widely open. Nakabukas ba mga pinto? If you come in, we welcome you. If not, we thank you for your time. But whether you come in or not, whether you join or not, this plane of opportunity, it will surely fly. Sayang sa gusto mo, nakabukas na ho ang makina ng aeroplano. At nakasakay ho kami. At nakangiti pa. Sa akin lang, alam mo naman lilipad. At alam mo rin aangat. Sumakay ka na at sumabay ka na para kasama ka sa paglipad. Ang Alliance in Motion Global. My name is Simon Rodriguez. Thank you very much. Thank you.